Kamakailan po nag-celebrate ng birthday yung pamangkin kong si Cara David. Dinala sa kanya yung birthday cake na mayroong nakasinding kandila at tinanong siya, "Ano ba ang birthday wish mo, Cara?" At sinabi niya, ang wish niya para sa mga nangungurakot sa ating bayan. At sinabayan pa ng halakhak at saka niya hinipan yung kandila. Aba, nag-viral ba naman yung video? Para bang nakaka-relate ang maraming mga Pilipino sa wish na yon. Parang tumama sa puso ng marami. Alam nyo naman kasi ngayon, mainit ang usapin tungkol sa corruption. Sa mga investigasyong ginagawa kuno sa Senado at Kongreso. Totoo naman, di ba? Kapag parang wala tayong magawa para masupil ang katiwalian, para bang natutukso tayong maghinagpis at managhoy. Maraming ganyan na mga panalangin na katulad ng birthday wish ni Cara. Maraming ganyang panalangin sa Bible, sa mga salmo. Pero may isa pa siyang video na interview na wish ko lang, sana nag-viral din. May pare na nag-guest sa kanya at in-interview siya tungkol sa upbringing niya. At doon sa interview, binanggit niya yung isang kanta na madalas kantahin ng mother niya, ang yumaong hipag ko, asawa ni Kuya Randy David, si Karina Constantino David. Ang pamagat ng kanta, Sana'y Mayaman. Ang simula ng kanta ay tanong ng anak sa nanay niya kung sila daw ba ay mayaman. Sagot ng nanay, hindi anak, pero nakakaraos lang naman tayo. At sasabihin ng bata, ako, gusto ko. Yumaman ako ng husto para mabili ko ang lahat ng gusto ko. Sumagot yung ina at ang sabi niya sa kanta, anak, makinig ka. Sa ating mundo, maraming lamangan. Kasi may mga taong swapang na gustong magpakayaman. Di nabali ang iba na lunod sa kahirapan, basta't makuha lang ang pansariling kabutihan. At nagpaliwanag pa yung nanay. Isipin mo, sabi sa anak niya, kung ang tao'y 10 at ang pera'y 10 lamang at walang lamangan sa mga mamamayan. Sa ganitong sitwasyon, walang maghihirap at walang sobrang yaman. Pero kapag yung isa sa 10, kinuha niya yung 5, ano bang matitira sa 9? Paghahati-hatian ang naiwang pera. Ang 9 ay mahirap at ang isa'y magpapasasa. Ganda nung kanta, no? Swak na swak sa Philippine society. Magandang palaisipan. Ito ang ibinubunga ng kawalan ng social justice, katarungang panlipunan. Narinig natin si San Pablo sa ating first reading.
At nabasa ko yung pastoral letter ni Archbishop Socrates Villegas sa kanyang diocese. Palagay ko, inspiration niya dito, si St. Paul, na ang tunay na corruption ay sa puso ng tao nagsisimula. Isang bulok na puso na walang pakundangan sa kapakanan ng kapwa. Kasi yung word corrupt, dalawang words yan eh. Cor at ruptus. Ang cor, puso. Yung ruptus, broken. Corrupt. Broken. Bulok. Magandang pag-isipan habang pinakikinggan natin ang mga nagaganap na investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ang pondo na dapat sana ay panlaban sa baha at laan sa kalusugan, sa edukasyon, at iba pang mga pangangailangan, lalong-lalo na ng nakararaming mga dukha na umaasa sa serbisyong pampubliko. Aba, ibinubulsa lang pala ng iilan. Nakakasyak, di ho ba, ang makakita ng bulto-bultong milyong-milyon sa ibabaw ng mesa at nakaparte-parte na kung kani-kaninong komisyon. Nakapagngingit-ngit. Ang resulta, patuloy na nalulubog sa baha at sa kahirapan ang maraming sa ating bayan. Sana pakinggan nila ang sinabi ni St. Paul sa first reading. Wala naman tayong dala nang isilang tayo sa mundo. At wala din tayong dadalhin sa ating pagpanaw. Kung may pagkain at damit, dapat masiyahan na tayo. Ngunit ang mga nagnanais magpakayaman ay nahuhulog sa tukso at sa bitag ng demonyo. Sapagkat ang pagkahumaling sa salapi ang ugat ng lahat ng kasalanan. Sabi ni St. Paul yan. Ang salita na ginamit niya, kung i-Englishin natin, ay avarice. Avarice is the root of all evil. Pagkaganid, pagkagahaman, kasakiman. Siguro yung sakim, galing yun sa salitang sa akin. Sa akin yan, ha? Sa akin yan. Kaya sakim. Walang alam kundi yung sa akin. Ito ang nangyayari kapag natuto ang tao na nagsisimula na siyang mahalin ng pera at gamitin ng kapwa-tao. Imbes na mahalin ng kapwa-tao at gamitin ng pera. Ang pera, gamit lang yan. Hindi yan ang minamahal o iniidolo. Sa Africa ho, may isang prinsipyo na tinatawag nilang Ubuntu. I am because we are. Nabubuhay ako kasi kasama ko kayo. Ibig sabihin, ang tunay na yaman, hindi yan nararanasan sa makasariling pagpapasasa, kundi sa pagkilala na ang ating buhay ay nakatali, nakaugnay sa kapwa. At kung ang kapwa ko ay naghihirap, nagdurusa, at naghihikahos, kahit maginhawa ang lagay ko, pwede ba akong maging tunay
na maligaya. Ang gospel natin ay tungkol sa mga girls, sa mga women, mga babae na may kaya. Mga disciples ni Jesus, ang ilan sa kanila may kaya. Pero taus-pusong nagbahagi ng meron sila para mas marami ang maabot ng mabuting balita ni Kristo. Na lahat tayo ay magkakapatid. Ang tunay na yaman, hindi naman yan nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lalim ng ating pakikipagkapwa at kakayahang magbahagi ng anumang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya ho, mga kapatid, ano bang mensahe ang pwede nating baunin ngayong gabi? 3. Una, matuto tayong makontento sa simpleng pamumuhay. Pangalawa, lagi tayong magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos. At pangatlo, gamitin ang natatanggap na pagpapala, hindi lang para sa pansarili, kundi para sa ikabubuti ng nakararami. Sabi nga nung ating naging tema, nung 500th year of Christianity, we are gifted to give. We are blessed in order to be a blessing. Tayo'y pinagpala upang maging pagpapala o daluyan ng pagpapala sa daigdig at sa kapwa. Kung ituturing lang natin ang isa't isa bilang kapatid, after all, iisang ama lang naman ang tinatawag natin sa langit, Ama namin. Pwede magkakapatid tayo. Kung ituturing natin ang isa't isa bilang kapatid, at ang lahat ng pondo ng bayan ay para sa ikabubuti ng lahat, ay palagay ko, kaya pa nating maampat ang pagbaha ng kahirapan. Wala sanang gutom at wala ring labis na yaman para sa iilan lamang na ibig magpasasa.